So, ang dami talagang nagre-react sa nangyari sa PhilHealth na tinanggalan ng budget. I was watching si PH Update, pinanood ko siya sa kanyang YouTube channel. Nabasa ko yung natatawa talaga ako dito kay Jude Asidre na to. Yung AX mo, explain mo ha, kasi nakikialam ka, ginagamit mo sa JCI yung AX para makapagbigay ka ng gamitin mo tag dito yung what's that? Pera ng bayan, pang AX, panglagay and everything. So bantay ka, may mga hawak tayo, may mga testigo ka against si Jude Asidre. So sabi niya, kasi tinanong siya paano daw niya i-justify yung additional na 17 billion budget sa Congress. Sagot niya is para raw sa development. Pakinggan nyo to ha. 17 billion para sa development. Sabi ni Jude Asidre, development ng building ng Congress. Okay. Compare. Ang PhilHealth, tinanggalan ng budget. Ang building, may 17 billion budget. Congressional building. Asan yung priority? Ano yung mas magandang i-prioridad? Kalusugan ng mamamayang Pilipino? O ang building ng Congress na kahit papano nagagamit pa naman? Sabi niya, kasi matagal na raw yung building. 1980s pa. Okay. Wala talaga, hindi nag-iisip. Ang dami-daming, yung comfort ng congressman, ang priority niya. More than yung comfort ng mamamayang Pilipino, na even yung gagamitin na 17 billion na money ay galing sa atin. Galing sa ating taxes. Galing, no? Ang galing. Kung waldas sila ng pera or maglagay ng budget sa isang lugar, ganun-ganun na lang. Samantalang, tax natin yan. Diba? Sa atin galing yun. Tapos, yung building ng Congress, meron silang panggawa. Pero, yung mga mahihirap na kailangan ng pambayad ng hospital, wala silang pakialam. Yan yung isa sa congressman na hindi nag-iisip, na ang hilig gumamit ng flowery words, na umaarteng, kala mo ang talitalinong magsalita. Alam mo ako, busit ako doon. Yung mga taong kunwari ang talino, nag-act like intelligent, na umaarteng, kala mo pagkatalitalino. Alam mo yung parang ang galing-galing nila, tapos porke feeling nila marunong sila mag-English or nakakagamit sila ng mga English word na malalalim, matalino na sila, tapos mabobola nila yung Pilipino. Tiho. Yung kayo, yung style nyo, mga bulok. Okay? Building ng Congress, compare sa health ng mamamayang Pilipino. Pag-usapan natin yung PhilHealth. Sinabi po, napanood ko po si Miss Shelo Magno, habang ini-interview siya ni Ted Filon, si Professor Shelo Magno. Sabi niya, sinasabi ng mga ating mga babatas or other legislator and senators is may extra pondo ang PhilHealth. Diba? Sabi, may extra pondo daw po ang PhilHealth. Hindi po sapat ang pondo na yon para tugunan ang pangangailangan ng nakararaming mamamayang Pilipino na hindi kayang bayaran ang pang-hospital or hospital bills nila. Kasi yung extra nilang pondo ng PhilHealth ay kulang pa po na pambayad sa kanilang mga utang at panggastos sa darating na taon. So imagine, ano kung mangyayari sa mahihirap na hindi afford magbayad ng pang-hospital or ng bills, right? Kasi kung ang PhilHealth nga na mo problema kung paano pa, ang dami ng utang na hindi pa nila nababayaran.
na yung sinasabi ng tago nilang pondo is not even enough, hindi sapat para bayaran ang kanilang utang. So, nakakalungkot isipin na mga nag-approve at aprubahan na wag lagyan ng budget ang PhilHealth ay hindi nagbasa at nag-aral. Hindi nila pinag-aralan to. Senator Grace po, Senator Chis Escudero. Hindi nila pinag-aralan. Umoo lang sila. Ginawa lang nila to. Kawawa ang mamamayang Pilipino. Lantaran ang kutsabahan ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Tingnan niyo yung mga lifestyle ng mga yan. Tingnan niyo yung mga kotse, saan nag-aaral ang mga anak, ang mga gamit. Tapos kayo, na mamamayang Pilipino, nagbabayad ng tax, nagbabayad na kinapaltasan ng PhilHealth, na mandatory pa, tinanggalan ng pondo. Ilan sa inyo ang never gumamit ng PhilHealth? Madamit ba? So, kaya supposedly may pera yan. Nilipat nila yung pera. Saan nila dinala? Yung supposedly na dapat na pondo ng PhilHealth. Saan nila yan dadalhin? Bakit ang DPWH ay tinaasan nila ang pondo higher than any other administration? Kasi po, marami dyan sa Congress is mga contractors. May mga pamilya na ang negosyo is construction. Okay? So, ngayon, kitang-kita nyo, mga kababayan, ang prioridad ng ating mga leader ng ating bansa ay hindi para sa mga